On this episode, we are talking about toxic friendships What are the signs that you are in one? and how to potentially end those kinds of relationships. So, mga beshi, mga bestilin, mga vex, ito na nga. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Get ready For a gay time. with Bex Friends Mel. And Jonah, Welcome to the Bexters Bexters Podcast. Ano na, Bex? Ano na? Catch up sesh na! Samahan nyo kaming magchikahan. At magbaklaan here on Bexters. Bexters, the Mel, The Mel and Jonah Show. Yesterday. Ay, Hi, ang dami kong hingal, shoot. dahil kay Maraya. I can't live. Libidibirachu. Charis. Ganon. I can't live. Diba na? Tiniligwak mo lang siya nung yayay. Happy New Year to you. Happy New Year. Kasi mga Beksang backstory, nagre-record kami. Tapos, any monument, naririnig ko na si Aching Maraya nyo na I can't live without you. Kiss. Pero, baka makopyright tayo. Correct. So, ayun na nga mga Bex. Happy New Year for the 18th time Oh of my this gosh. episode. Episode 18. Kamusta kayo? Akalain Charis. nyo, umabot tayo ng 18 episode kahit 100 lang kayo. Charing. Uy, in fairness, proud ako kasi, in fairness sa atin, wala pa tayong skip na episode. Aminin. Oo, wala tayong skip na Consistent. episode kahit na marami tayong pinagdadaanan sa buhay. True. Ah. So, saksi ang podcast na ito sa mga struggles natin the past, how many months? Correct. Ngayon naman air supply yung naririnig ko kay Nayay. Hindi ko kinakain. Pero mahina naman. Pero naririnig ko dito. Kasi So nga- guys, pasensyahan nyo na kung may marinig kayong mga background music ha. Kasi nga hiningal ka daw kanina, so you need some air supply. Charis. Ala, out of nothing araw. Ganun na yung Break mga it kantahan down. ngayon. Oo. Hindi ko kinakaya. Ayan, guys, maraming salamat sa pagsuporta niyo sa Bexters from the beginning of the Correct, show correct, hanggang correct, ngayon. Kaya tayo umabot ng episode 18. At syempre, na-appreciate namin yung mga feedback ninyo. Mhm. At ayun nga, utang na loob, pagbigay nga kayo ng topic na ubusan kami. Kala nyo ba magagaling kami? Hindi namin to kaya. Diba? Correct. True. Thank you so much for Gusto mo yung every episode tayong kala mo simula pa lang patapos na agad yung episode. Oo, yung nag-uumpisa pa lang parang akala mo naman meron na naging topic, ending na agad, Correct. outro na, ganon. Shoot. At September na. Oh my gosh. Yes, September na, my favorite of the month in a Oo, year. dahil it's your birth month. At madami akong kilala actually na September babies. Oh, 'di ba? Siguro lahat ng mga magulang nito umalagwa ng pare-parehas na araw o December. ng buwan. December, Oo. 'di ba? Oo, Tapos true. ayan, Malamig ang lahat- panahon pag December. naku, ingat-ingat po kayo pag pagdating ng December baka po maano kayo. At Burmans na. Ibig sabihin, Pasko na sa Pinas. Kaya nga ibig sabihin lalabas na naman si Jose Marichan Correct. para mag-remind na Pasko na. At saka next episode, abangan nyo isa-celebrate natin ang birthday ni Bex. Oh my gosh. Correct. Abangan ninyo 'yan. Pupunta po tayo sa sa ibang mundo. Wow. Chareng. Yung Sa ibang taray, dimension. sa ibang dimension. Gagamit po tayo ng Starlink to connect with the world. Charet. Starlink. Internet provider po 'yon maliban sa Globe and Smart. Anyway, marami po tayong tawag dito pag-uusapan. Ayan, syempre nabanggit na nga po kanina, toxic friendship. Pero uunahin muna natin ang mga nagbabagang baklita. Ang mga balitang bakla.
diba? So, unfortunately, we are going to start off with a bad news. Right. Veteran broadcaster Mike Enriquez dies at 71. So, namaalam na nga, Mm-mm. Batikan, ano ba Tagalog? ng news anchor. Oh my gosh. Oh my God, anong Tagalog nun? Teka Ng mga lang. mass comm student. Mambabalita? Hindi, girl. Batikang mambabalita? Ano bang Broadcaster? term? Oh, hindi nga. Basta batikan siya sa larangan ng broadcasting. Puta, parang hindi tayo mass comm students. Okay. Oh my Ay, God, hindi ko graduates talaga pala. hindi ko talaga maisip. I'm so sorry, guys. Ako din eh. Kung anong Tagalog ng reporter. Mambabalita lang yung naiisip ko. Or, basta, isa po siya sa mga legend when it comes to industry of broadcasting. Lalo na po sa larangan ng radio. Kasi True. siya talaga nag-umpisa niya. At saka dahil sa mga nakaganapan po, talagang hanggang ngayon hindi tayo tinatantanan ng alaala ni Sir Mike. Kasi talagang marami siyang nagawa at naging contribution sa industriya ng media. Batikang mamamahayag. Ayun. I finally Ayan, got it. mamamahayag. My God, ang hirap naman. Excuse me po, I forgot. Ayan, isa sa mga iconic lines ni Sir Mike. Correct. Isa sa mga iconic lines. Na siya ang nagdala, isa sa mga nagdala ng 24 oras sa GMA at syempre ang show na talaga namang hindi tumatantan sa mga kung ano-anong anomaly sa Pilipinas ang investigador. Correct. Na naging part din dyan si Paul, ang ating friend. Correct. Paul Agulto, shout out for you. True. Isa siya sa mga apektado nitong pagkawala ni Sir Mike dahil syempre ilang taon niya ding naka-work si Sir Mike. Oo. Tapos syempre, ikaw ba naman ma-witness mo lagi nagre-record si Sir Mike? Di namin kayo tatantanan. May mga ganun, di ba? Correct. Syempre, mamimiss niya yung presence ni Sir Mike talaga. True. Pero actually matagal na siyang may pinagdadaanan sa kanyang health. Nung 2021 nga ay sinasabing he underwent a kidney transplant and then nagkaroon siya ng 3-month isolation period after that. And then, nagda-dialysis na din siya before. And, yun yan, heart bypass operation na din siya noong 2018, I think. So, yun. So, madami na din talagang health struggle si Sir Mike. So, marami na talagang health issues si Sir Mike. And other than that, as far as I know, he's also diabetic kasi. So, I think it has something to do with that, na naging complication na din. So, literal Kaya na nagsanga-sanga na. literal na media si Sir Mike. Bakit? Media Betis. Charis. Ano ba Guys, nagustuhan nyo ba yon? If you like that, please Sorry react, na, laugh. sorry. Chareng. For my, Gusto mo yung react, laugh as makikita natin. For my dark humor. Sorry. Okay, so, nakikiramay po kami sa bilang na At parang masaya ka, Charing. Hindi po. On a serious note, kami po ay nakikiramay. Kami po sa buong pamilya ng Baxters. Wow, ang dami. Dalawa lang naman yung staff. Yung pamilya na dalawang mother. Tapos wala na ibang family members. Correct. So, ayun. Kaya sana natin po to. Sana po maging mapayapa ang kanyang paglalakbay sa kabilang buhay. Correct. Ayan. Rest in Ganun power, Mike Enriquez. Rest in power, Sir Mike. Forever ka sa aming puso. True. Ayan. Syempre, sumusunod naman tayo from the bad news to a lighter news. Syempre, alam naman ng lahat na sobrang fanay ako ni Adele at eto na nga, nagpakita na ng attitude si ate. Tsare, hindi, attitude talaga. Hindi, nagpakita lang siya ng kanyang appreciation sa isang fanny na umattend sa kanyang Las Vegas concert. Meron kasi, kung hindi niyo po nalalaman, meron kasi siyang residency ngayon sa Las Vegas. It is called The Weekends with Adele. Yeah. Ganyan.
O, di ba ang power? Kung nandun lang talaga ako sa Vegas, weekends din ako laging nandun. Tsareng. So, ayun, isa sa mga funny niya kasi, sobrang passionate nung nandun siya sa concert. So, super kanta siya, super tayo siya. As in, but ine-enjoy niya lang yung concert. Then later on, may mga funny sa likod niya na nag-a-approach na sa kanya na ano ba yan, tayo ka ng tayo. Siyempre, naabala kami, Correct. nanunod kami, nakaupo kami. And after that, sumunod naman yung gardo. Actually, Na madaming parang pinagsabihan din security siya. yung lumapit sa kanya. Oo, siguro dahil naapektuhan na din sila dun sa ginawa nung ibang fanay sa likod niya. Parang nakita siguro na merong commotion na nagaganap. So, lumapit yung security. So, ngayon, since dahil sa mga ganyang eksena, napansin po ni Adele Correct. na parang Kinukuyog may na yung nangyayaring fanny. kaguluhan. Oo, nakinukuyog yung fanny. So ngayon, nagsabi ni Adele, stop a minute. Ganyan. What is going on with that young man there? He's been bothered so much since I came on for standing up. What's going on with him? O diba? So naloka si ate kasi parang ano ba nangyayari? Parang ang content lang naman is hayaan nyo na lang siya mag-enjoy. Correct. Concert ito Hindi naman to library. Bakit ganun lang yung reaction mo? Surely. 'Di ba? So dahil po sa kaganapang ito, guys, sa TikTok pa lang alone, umabot na po ng 9.5 million views ang viral video na ito. And 4.1 million views naman ang inabot niya sa X na formerly known as Twitter. Correct. Yung clip na yon. So, ayun. So, sana intindihin na lang ng mga tao na pag concert, talagang merong mga tatayo, Correct. may magsasayaw. Kasi they're there to have fun and you don't know kung ano yung mga pinagdadaanan ng mga tao na yun na baka mamaya. Itong artist na to, yung kanilang source of remedy sa mga pinagdadaanan nila sa buhay. True. 'Di ba? Kaya wag kayong dyan, kaya kayo nag-concert para mag-enjoy, hindi para lang manood. Pero, 'Di ba? Feeling ko kasi- para kayong nasa library, kakaloka kayo. because hindi dancey songs yung mga kanta ni Adele, siguro, yung mga hindi talaga funny, na nakikisakay lang sa, alam mo yon na nanonood, parang they have this notion na kailangan prim and proper tayo sa Adele show, which is, ano ba, you're there to enjoy. You're in Vegas, diba? In the first place. So, dapat fun lang. At saka sino mang nagsabi na Adele is, strictly a seated show. And also, Oo. pinanapad ko kasi yung video, wala namang illegal na ginagawa yung funny. As in, literal na nakatayo lang siya on his seat. And singing and Oo. dancing. I mean, like, he's not bothering anyone else. So, I Oo, don't get... tsaka ano bang masama doon? Hindi naman siya pumunta sa kabilang tawag nito, lane ng seat. Nandun lang talaga siya sa mismo niyang pwesto. True. At saka actually, kung papanoodin mo yung video, parang nasa sariling mundo talaga niya yung funny. Parang dinadama niya talaga yung presence ni Adele na... Oo. Guys, kung alam nyo lang kung gaano ka mahalang pagbayad sa panood ng concert ni Adele, syempre kung ganun-ganun lang din, enjoy muna. Kahit na Sulitin mo. kahit na ina-award na siya ng mga guard sa gilid, kay Adele talaga siya nakafocus na parang, bala Oo, kayo dyan, correct. sabihin niyo yung, kayo, award kayo dyan, basta ko i-enjoy ko si Adele ganyan. Hanggang sa yun na nga napansin siya ni Adele, tapos, yun na, ang cute lang ng Correct. moment. Thank God. Oo, ang cute ng moment and thank God napansin ni Adele kasi out of all the fans na nanonood sa kanya, napansin niya talaga. Correct. So, it was meant to be at sana hindi na maulit sa mga iba niyang concert. Hayaan nyo na lang, huwag kayong KJ. Diyos ko, A-attend si concert Adele na ng Renaissance. Of course, she cannot miss it out. Sa Fanay siya ni sa Beyonce. birthday show ni kasi yung sakto September 4 is birthday ni B and yun manonood si Adele on her birthday, on B's birthday. Yay! Love it. So yun nga maraming Ayan. September babies tayong kilala. Isa dyan si Beyonce. Kala mo na talaga kilala. Pero yung mother ko, yung sister ko, September sila. Si Kevin, 'di ba? September si Danny. September 4 si Kevin, ka-birthday niya si Beyonce. Correct. Si Raph, si Cams, mga college friends natin, ang daming September. Nga pala, si Rogue October. Pa-assume naman ako September. October si Rogue, si Paul. Si Oo, malapit na din Princess, mag-birthday si Rogue eh. Ayan. Libra.
Correct. So, ayan. Ito, another, moving on to our next news is, ito na nga, isa-isa nang iniiwan si Scooter Braun. So, kung hindi niyo po kilala, si Scooter Braun ay isang music mogul and parang manager siya ng many people in Hollywood. So, Mm-mm. isa-isa na nga umaalis sa poder niya yung kanyang mga artist. Sinimulan to ni Demi Lovato, and then sinundan ni Ariana na dininay pa una nung camp mismo nila Scooter na hindi daw true. Pero ayun nga, pero aalis na talaga si Ariana. Si Bieber ba? Sure na aalis na. Alam ko, sure na din yun. So yun na, si Bieber, si Idina Menzel, and si Carly Rae Jepsen yan. So yan, sila yung mga aalis na kay Scooter Braun. And Correct. Sa mga hindi po nakakakilala, siya po ang sumira sa buhay ni Taylor Swift. Charing. actually, so yun. Ang mga iba-ibang reason daw kung bakit sila aalis. Pero meron akong isang nabasang article na parang medyo hindi nga daw kasi very nice yung attitude nito ni Scooter. Na parang sabi na after nung pandemic, hindi ka na pwedeng gaganon-ganon kayabang-yabang. Kailangan meron ka ng sense of like, ano ba to? Being nice and kind. Ganyan. Kasi mas open, I mean, mas vocal na yung mga tao ngayon na i-call out yung mga attitude ng mga, lalo na when you're leading a company and stuff. So, yeah. So, is this the beginning of Scooter Braun's fall? Oo. Char. Oo naman ako. So, yun na nga. Kasi nga yung mga big stars niya umalis na. Actually, Yeah, kasi may nabasa din ako na isa sa reasons ni Ariana at saka ni Demi bakit sila finally aalis na kasi parang na upset din sila dun sa issue nga with Scooter and Taylor. Parang ganyan. Parang ever since daw. Kaya lang kasi, di ba, may pag mga ganyan, kontrata yan. So, hindi sila basta-basta pwedeng correct. like, alis na gani. Correct. Kasi kailangan mo talaga siya tapusin. Actually, yung kay Ariana yata, hindi pa tapos. Pero parang gusto na talagang umalis ni Ari. Kaya, ewan ko paano nila nagawa ng paraan na Pag may pera kaya. sa bagay. Pero, Yung mga damages kayang mabayaran. Char. Ano daw? truly. So, yan ang mga maintinit na topic lately. Yes, and more sa pagbabalik ng Dexters. At ito na nga. So, nung the past few episodes ago, ano episode ba? I don't remember. Pinag-usapan natin ang mga katoksikan sa pamilya. Ngayon naman, usapan natin ang katoksikan sa mga friend groups at sa mga friendships natin. Ikaw ba may experience ka ba ever with with toxic friends? Friends Gusto ko yung pag-i-reiterate. Emphasis on friends. Oo, may emphasis. Hindi kasi madaming toxic people around us for sure. Pero yung like people na you consider talaga your friends. Oo, pasok ba dyan yung toxic office mate? Tsareng. Kung kino-consider mo silang friends. Na-consider, ayan, meron ako mga ganyan, yung na-consider mo ng friend, tapos eventually toxic din naman pala. Char. True. So, ayun. Paano ba? To be honest, kasi picky din talaga ako when it comes to friends. So, tsaka yun nga, bilang lang talaga sa kamay yung mga friendship. So, ayun. Eventually, dahil sa tagal ng panahon, over time, nabawasan na sila, nasa 10 na lang. Or less, yung list ng friends ko talaga na kino-consider. So far, wala naman akong sobrang na-experience na toxic. Oo, wala namang ganon. Ako, Ikaw di ba ba, Bex? nabanggit ko na before na hindi talaga ako friendly tao. So, ever since konti yung kino-consider ko talagang friends ko, kung meron man siguro toxic friends, high school, ganun. Like, yung selos na meron akong ibang friends, yung mga ganong kineme. Na, kasi nung high school,
parang I belong to parang dalawang barkada, ganyan. So, Mm. may selosan na bakit sila yung kasama mo, ganyan, ganyan. Pero eventually naman parang ano naman yun, naayos naman yung situation. Tsaka bagets pa kasi nun eh, parang, 'di ba? Medyo hindi pa ganun ka-mature. Kaya yan. At sabi nga nila, 'di ba, if hindi nababawasan ang mga kaibigan mo, ibig sabihin hindi ka nagmamature. Do you believe in that? Of course. Kasi over time talaga dun mo malalaman kung sino yung totoo at hindi. So, True. dapat yung mga nagtatagal sa'yo, no matter the situation is, yan dapat yung vina-value mo, yung tinetreasure mo talaga. Mhm. Sure, sure. Tsaka gano'n naman talaga ang friendship. It will really test you Aha. and your friend ng Mm. mga sitwasyon sa buhay. Kung mag-stick siya, edi ibig sabihin true friend siya. Kung hindi, edi hindi siya true friend. Ganun lang yun. Pero ikaw ba syempre, as self-aware people, wow, makaklaim na self-aware. Anong sa tingin mo yung mga toxic traits mo personally pagdating Ako, sa ang toxic. pagiging friend? Ako, number one ko siguro yung pagiging on time ko. Alam ko yan. Hindi talaga Aha, kasi ako. aha. Pero ang kinaganda lang naman sa akin, nagsasabi ako ahead na malilate ako. Correct. Na Ako ito hindi yung mo oras na ng kailangan dating ko. sabihin. Gets ko na yun agad. Kaya kunyari, pag-usapan 3 p.m. Darating ako 3:15, 3:30, ganyan ako eh. Pero sinasabi True. ko na kagad na, uy, nandito ako sa nag-update ako. Hindi yung para akong ghost na, Diyos ko, late ka na nga, di ka pa nag-update. Ano ba yan? Siyempre, kailangan mahiya ka, mag-update ka. Number 2 na toxic. Ayun nga nakakatawa sa friendship natin. Ikaw late ka lagi. Ako naman always on On time, na time. early on ahead. So, pag tayong dalawa yung makikita, adjust talaga. Oo, tsaka ewan ko ba, parang nasa isip ko, alis ako ng ganito, pero hindi nangyayari. Kasi ang dami kong preparation, ganyan. Correct. Actually, mas nagtatagal ako sa pag-isip ng isusuot. Ganyan ako lagi. Anyway, another toxic trait of mine is me being overgiving kasi mapagbigay talaga ako eh. So I think medyo nagiging toxic na yun kasi baka mamaya, hindi ko sure pero nag-assume lang ako na baka toxic na yun para sa iba kong friends kasi nga baka hindi ko sila ewan ko, baka na-offend ko ba sila pag sobrang giving ako or what, di ko alam. So it could be. Yeah. Ako naman, for me, my toxic trait as a friend is, kasi as an introvert, mayroon talagang moments na I need na ako lang talaga, yung I close myself up. So, merong mga times na matagal akong ma-reach out, ganyan. Or parang kahit nakita ko na yung message, hindi ko muna i-open kasi parang I need my personal time right now. Parang later ka na. Ganun siguro. Toxic ba yun? I guess oo. Kasi lalo na if may kailangan yung friend, di ba? So, yun. Ano pa ba? Hindi ako mahilig masyado mag-correct ng ibang tao kahit napansin ko na. Totoo ba? Oo, like, for example, may nasabing mali yung friend ko, parang, alam ko sa sarili ko, ay parang mali yung sinabi niya. Pero, hindi to yung hindi to yung mga deep na mga bagay. Ito lang, for example, na mispronounce, Oo. or mali yung detail, ganyan. Parang, ewan ko. I'm so weird sometimes like that. Oo. Hindi, carry lang naman yun. Ano ba yun? I think, syempre siguro, baka part of you, parang siguro nahihiya ka. Hindi, at saka alam mo, the thing about me is I'm really, sensitive. Oo. So, yun, parang takot lang din ako baka mamaya insecurity niya yung mga ganon. So, ayokong ma-hit. So, yun na lang sasabihin. Ganyan. Pero like, when it comes to like, serious stuff, doon, parang, like sa'yo, di ba? We talk about stuff. May experience ka ba ever breaking up with a friend? Breaking up with a friend. I think I have, but it's not a formal breakup. Wow! Parang nawala na lang bigla yung communication. Kasi I tried to reach out for so many times. Parang, kasi I noticed parang dead na siya. So, I tried to reach out many times sa parang, ang pinakahuli ko atang message, are we still friends?
Sabi Talaga, kong, Oo. gumanon ako, are we still friends? Ano te, di na tayo paparamdam. May ganun ako. And Oo, I'm sure oo. napapakinggan niya tong podcast na to kasi isa siya sa mga listener ko talaga eh. So, alam mo friend, kung ayaw mo na talaga sa akin, ito message ko Ay, ay, sa'yo, ay, ay, ano, ay, ay, ay. okay lang naman kung gusto mo ng break up. Wala naman sa akin kasi I still have friends. I know, a very open letter, biglaan to, wala to sa script natin. Aro. I know, I have shortcomings with you, but it doesn't mean that I don't care. I totally care. Kasi kung hindi ako Mhm. magre-reach out sa'yo. Di kita kakamustahin time to time ng mga panahon na yon. Maybe because you just want some time alone for yourself. Pero sana kung gusto mo Mm. lang ng time alone for yourself dahil marami ka rin pinagdadaanan just like me, sana mag-heads up ka naman. Sana Oo. mag-reply ka lang sa sinabi ko na hindi mo na ako, ayoko, I want to distance myself first. Kasi Oo, true. maraming pinagdadaanan na I cannot talk about it kasi it makes me more stress. Yung mga ganong eksena, ano bang Mm. masama dun? True. Basta yung alam ko lang na okay tayo. Kasi ang Oo. hirap na ganon eh, na parang alam ko na nga na meron tayong mga struggles together tapos Correct. di mo pa ako sasabihan. Parang ano to, ghosting ka din. Ganun. 'Di ba? Oo, So, oo. yun True. lang. Sana mapakinggan mo tong episode na to. At for sure, alam mo na ikaw to. Kasi Oh my nagme-message ako gosh. sa'yo. Ako naman parang never naman ako nagkaroon ng friendship breakup, na literal na breakup talaga. Kasi ako for me, once I considered you my friend, you will be forever my friend. Kasi hindi ako demanding as a friend. Unless magkaroon tayo ng misunderstanding or nagkaaway tayo, then dun parang feeling ko and FO na talaga yun. Pero like Mm. if naputo lang yung communication or whatever, tapos nagkausap tayo ulit, okay lang sa akin yung ganun. At saka din, parang, yun nga, unless may pinagkaawayan tayo or malaking gulo, and which hindi naman kasi ayoko kasi masyado ng drama in my life, so I tend to talagang umiwas sa mga ganong bagay. Correct. Ako naman, okay lang sana. Hindi naman din ako demanding. Kahit kayong relationship natin, Bex, alam mo yan, never ako Oo, nag-demand na true. mag-reply ka or magkita tayo ng True. monthly. Wala tayong ganon. But whenever Oo, we correct. we connect, andun pa din siya. It never changed Mm. like it was still in college. And kung hindi At man ako saka mag-reply or di ka mag-reply, you will explain na, Bex, may pinagdadaanan kasi ako. O, di fine. correct. Mm. At saka hindi, in fairness to us, there was a period of time, siguro anong year ba to? Basta there was a time na talagang bihirang-bihira tayo nag-uusap. Yeah. Na like you're busy with your life and I'm busy with mine. I think Pero never, after college yan. right after college siguro, no? Pero hindi, nothing changed, no? Parang ganun pa din. Hanggang ngayon, ang tibay nga. Nanggigigil na nga ako. So, eto na nga. Ano nga ba ang mga senyales na ikaw ay nasa isang toxic friendship? So, himayin natin. Wow, may paghihima. Nang taray, may paghihimay. Isda. So, itong listahan na ito ay, nakuha namin sa Women's Health Magazine. So, 15 signs of a toxic friendship. So, ayan. Number 1, you're giving more than you're getting. Ito na, sinabi mo na kanina na you're overgiving and wala kang natatanggap. So, ito yung parang yung pag-friend mo, lagi may kailangan and give ka naman. Tapos pag ikaw na yung may kailangan, parang Oo, nangyari sa akin walang yan. balik sa'yo. Correct. Nangyari sa akin Alam mo yan, Bex. Yung mga dati kong na-help Pero, sa buhay nila. Tapos, eventually, nung ako na yung nangailangan, wala sila. So, even I think I've already said this even the first episode or sa Feb Ibig episode, may tendency kasi talaga ako na mag-overgive. Lalo na pag gusto ko yung tao or pag love ko yung tao. May it be in relationship or friends or whatnot. Siguro dahil wala akong siblings. yeah. Kaya yung mga tao na closest to me, I really treat them like as my family, not just a friend. Kahit kay Rose, sinasabi ko yun eh. Sabi ko, pag kahit ikasal ka sa sa abroad, gogora talaga ako, mag-iipon ako. Yung mga ganon, o tignan mo.
Hi! Pero May ano, pusa dito sa hindi naman kinalalagyan ko. Oh. dito naman umuulan. So, sorry if Oh, narinig yung mga okay Jonalis lang. Morissette. Mm-mm. Pero hindi naman ibig sabihin na like, for example, may hingi kang favor tas hindi walang naibigay sa'yo. Na not necessarily toxic na agad yung Oo, friendship nyo. oo. Parang siguro lang pag repetitive yung pattern na pag ikaw yung nanghingi ng pabor, ay pag sila yung nanghingi ng pabor, lagi kang ready and you're always there and Mm-mm. you try as much as you can to help. Pero when it's your Correct. turn to ask, tas paulit-ulit kang walang natatanggap, siguro yun yung ano, yung hindi lang to sa material things na ano na giving and getting. Parang Mm-mm. maybe also in time and attention and everything. Advice, ganyan. Medyo Na pag nasyashokot ikaw ako na, dito, Bex, yung pusa nasa likod ko. I mean, I love cats, guys, don't get me wrong, pero ito kasi wild it eh. Baka kalmutin ako dito sa video na ito. Ayan na siya, B, tumatabik na siya. Ay, shoota ka. Ay. oh my Nakakita gosh. niyo Oh my ba? God, ang laki! Ang laki niya, Bex. Teka lang. Nagugulo Carry niya lang ako. yan. I need to go down and ask the yaya to get it. Wait lang mga zist. Sige. Lumaban tayo. Nasa recording pa din. Tuloy-tuloy lang tayo sa pag-record. Naloloka ako. Laban na, no? Cats the Musical. Sarado mo yung door. O wala kang door dyan. Wala, ay third floor lang kasi to. Number 2 na toxic trait is you no longer trust them. Ayan. Siyempre, the word trust is number True. one in everything in every relationship in this world. Aha. May it be to your partner, parents, or friends, siblings. Trust is should be the solid foundation, lalong-lalo na sa friendship. So, kung Correct. halimbawa, sinabi niya, may eksena na pupuntahan mo siya ng gantong araw na to visit, to catch Correct. up, tas hindi ka natuloy, you're already losing the trust of that person. Unti-unti yan Parang Unti-unti. slowly. Hindi naman siya yung biglaan, pero True. it's an added Pag factor. paulit-ulit. Pag paulit-ulit nangyayari. Bex, parang may And kilala also, tayong like, ganito, no? Hindi na mag-talk. Ito na nga. So, Off the record na lang. Charis. Ito na nga, Naalala ko kasi. Okay, go. like, big part of friendship is yung being able to confide in them. Of Yung like, may course. mapagsasabihan ka ng problema mo and stuff. Tapos parang pag once na hindi mo na siya pinagkakatiwalaan, parang nakakatakot na mag-confide. Di ba? So parang ang hirap na wala ng trust in the friendship. Correct. So, dapat i-value nyo yung oras din ng mga friends nyo. Like me, kung nalilate man ako, at least I tell. Hindi naman ako yung parang ghosting levels, pero very wrong po yun. So, I try to improve myself every now and then sa mga meet-up. Kasi dati mas malala yung late ko. Alam ni Bex yan dati. Correct. 1 hour. Ngayon at least mga 15 minutes na lang. Minsan nauuna pa ako ngayon. Nakapagsimba na one time, nakapagsimba na ako at lahat, wala pa rin siya. Diba? So, hagarda. Kasi nga minsan may aura si Akla. Charing. So, True. And Ayan. ito next is you dread checking your phone. Oh my God, ibang level na to. Like yung takot ka na mag-check ng phone mo dahil baka nag-message yung friend mo. correct. Oh my gosh, parang sobrang ano na yun. Ito, feeling ko pag ganito ka-intense yung feeling mo na mag-check ka lang ng phone, scared ka na may message yung friend mo. Ibig sabihin talaga, you're in a toxic state na. Kasi nga, parang work, di ba? Ako minsan ganyan ako sa work. Parang, oh my gosh, I don't wanna check my phone because for sure, madaming messages from the boss. May kilala rin Pero akong pag sa- ganitong tao, no? Yung pag sa may friend nagkwento. mo, Pag sa friend ka natakot, Ibang levels. level na yun. Oo. Correct. And then another factor ng toxicity sa friendship is you don't enjoy spending time with them anymore. Parang napipilitan ka na lang. Yung mga ganyang Pero- eksena. Yung parang, minsan question mo yung sarili mo, ba't ba ako nandito? Worth ba to ng Correct. oras ko? Minsan pag nag-aya, meron kang pag-iisip na,
Gugora ba ako? Parang di ko naman bet. Tama. So, pag may mga ganun ka na, ibig sabihin toxic na yan, be. Kasi pag inaya ka ng friend mo, dapat gora ka agad eh. You will make time lalo na pag Oo, miss mo. tara, true. At saka like, yung parang excited ka dapat magkikita kayo, tatawa kayo, ganyan, magka-catch up kayo. Pero pag like, Correct. oh my gosh, parang tour yung pupuntahan mo. Or like, alam mo na agad na pag after Excuse nung me. pagkikita is draining yung mangyayari. Excuse me. Ibig sabihin nun, you might be in a toxic friendship. Yan, excuse me friends, ina-allergy na po ako kasi nga may pusa kanina. Allergic po talaga ako sa mga pusa. So, ayan na, maatake na siya. Yeah. Next is, yung parang you don't like yourself when you're with them. Yes, oo. Yeah. 'Di ba? From kanina po na nabanggit natin na, you're not enjoying being with them. Yung inaya ka, pero boom, X. Di mo, parang ayaw mo nang lumabas. So, ito naman, Correct. parang when you're with them, you're not yourself. Parang ganon. Parang Yeah. hindi mo ma-enjoy yung company nila at all. So, pag ganyan, alis ka na. At saka nga sabi nga nila kasi 'di ba, ang mga toxic people, parang they like to spread around toxicity to others. So parang siguro nadadamay ka or nahahawa ka na parang ano mo na din, nahahawa ka na mang-award ng ibang tao, yung parang ganun. And pwede din na feeling mo you can't be your realest self when you're with them. Parang you have a different personality. Correct. Kasama mo Parang yung friend na hindi mo yun. lang sila wavelength pero lumalaban ka, char. Yung ganun, parang na-realize mo eventually na parang, we don't have the same perception in life or we don't really have the same interest. So, hindi mo talaga ma-enjoy yung sarili mo kasi minsan ayain ka nila mag-video okay, mas bet mo pumunta sa museum. Anong gagawin mo? Correct. Kasi mga ganun. At saka factor din dito yung parang yung when you feel like you're walking on eggshells with them. Yung parang you have a feeling na anytime masasaktan mo yung feelings nila. Siguro, alam mo yun, ibig sabihin hindi kayo same not really same ng personality. Parang hindi nyo lang ganun ka-gets yung isa't isa. Parang ang weird naman na you're hanging out with someone tapos lagi kang maingat sa mga sinasabi mo. Correct. Kasi baka ma-misinterpret, ma-misunderstood. So baka you're with someone na hindi mo talaga ka-close or friends kayo pero baka toxic nga yung kasi I mean, alam mo yun, yung kailangan mo mag-iba ng personality when you're with them. Correct. And yes, and this is my favorite, the next toxic keme, char. Ayun na nga, you know that they talk shit about you, so umalis ka na dyan. So, ako first-hand experience ko talaga to mga Bex. Kasi recently lang ito for sure makikinig to ng podcast ko, or kung hindi man, wala rin akong pake, sana marinig ng iba na nakakilala sa kanya. Charing! So, Warla. parang tong episode na to, dami kong kawarla. Charing! Oo. Para imakay ko yung toxic sis. Oo, baka ako talaga yung toxic kasi hindi ako aware. Paki-assess. Ang Char. mahal na drama. Hindi, pero minsan kine-question ko na rin sarili ko, guys. Kasi I think in my lifetime, lagi talaga akong may mga kawarla. Siguro, it's because I'm very outspoken. I mean, I'm very honest. So, parang hindi nila siguro matake yung mga ganun kong eksena. Oo. Well, I don't care because it's me. I don't have to change myself for them. So, kung hindi ka nila, yun na nga. Kaya nga, sobrang pili lang din yung friends ko kasi sobrang pili lang din yung nakakakaya ng strong personality ko. Yun yung problema. Correct. So, to share you the backstory, recently po kasi meron akong concern sa isang tao sa office na sinabihan ko ng bagay para maiwasan niya na the next time kasi nagiging issue na siya sa office. So ngayon, nung sinabi ko sa kanya, ang ending, nagsorry si akla dun sa mga taong affected dun sa action niya. Ngayon naman, tong mga tao na naapektuhan sa action niya, nung nagsusorry siya, why you're saying sorry? Who told you about it? Siyempre, name drop a kiss. So, after mo maging concern, dahil sinabihan mo na nga, para hindi niya gawin, para hindi siya matulad sa naging situation ko, hindi ko talaga maintindihan kung ano yung reason niya ba't niya yung ginawa sa akin. So, I feel so betrayed kasi you trusted this person and this person already knows my current disposition in that setting na, hindi talaga ako okay to everybody. Na marami na talaga naninira sa akin. Marami na talagang may negative perception about me. So, why would you do that to me?
So, ibig sabihin, tong taong to, guys, hindi siya concerned. And if this also happens to you, just stay away from it. Tanggalin nyo na sila sa buhay nyo kasi part yan ng negativity. And it's not gonna help Correct. you to succeed in life. Actually, big deal talaga dito is if alam mo na pinag-uusap, ino-open up kanya as a topic to other people, pero is it out of concern ba? Or gusto niya lang talaga mong barda? Like, for example, hindi mo bet yung jowa nung friend mo, tapos you would talk to another friend na, uy girl, actually, parang hindi ko bet yung jowa ni ganito ngayon. Kasi, ganito, ganyan, parang hindi niya nare-realize na ganito yung mga ginagawa. Or, di ba pag ganun, parang kahit pa paano gets ko pa eh. Kasi kung ma-overhear ko man yung conversation na yun, I would feel na, oy, concern siya for me. Pero like, if you go to other friends and talk na, tatanga-tanga talaga to si Jonah. Parang bobo, bakit ganun yung jowa? Parang hindi nag-iisip. Tapos friend mo yun, tapos ganun mo siya ipag-usapan sa ibang tao. Parang, di ba, that's a totally different thing na pag na-overhear mo, masakit. Correct. And then, yung mga Baxters, kasi kami, yung relationship namin ni Mel, Rogue, Paul, lahat kami, yung circle namin, harap-harapan kami magbardahan. Ito nga, si Mel yung pero- sa previous relationship ko, sinasabi niya, sis, Ekis, mga ganyan. Alam mo yung lahat ng negativity, sinasabi niya talaga sa akin. Tara. Ako naman, hindi ko yung tinitake as parang negative. Parang tinitake ko lang na concern lang talaga. And then that Pero- also helps me to think, why am I here? 'Di ba? Yung mga ganon. Syempre, Tsaka never naman tayo ng barda na like, girl, ano na? Syunga-syunga ka lang dyan. Parang never ganun eh. Parang, it's always out of concern na, girl, hindi mo ba nakikita? Yung mga ano. oo, si Rogue, This is how it si is. Rogue nga mahanas ng he's not the one. Oh, sorry. But I know he said that because he loves me and he just want me to be in a better place when it comes to my life. Ayun, yun lang naman yun. Pero it doesn't mean anything na parang ayaw niya dun sa person na yun. But kasi, knowing Rogue, he always wants something better. Yun. Oo. Ako ayoko talaga din. Charis. Ay! Si Ocho to Tsaka alam mo yan, at least alam mo na ayoko talaga sa kanya. And I tell you that, na parang, girl, ito nga hindi niya magawa. But more pag, alam mo yan, mga ganun, paintindi ng situation. Correct. Ganun. So, ayun. Hopefully, mawala ang mga taong ito So far. sa buhay natin. Charit! So far naman, carry naman si jowa mo ngayon. Yun, fair. Di ba? Kahit naman gano'n na maraming problema. Charit! Open up. And then, I mean, and you guys, wala na... Kaya nawala ka lang sa inyo ngayon. wala namang kasing wala namang tawag nito, perfect na relationship. There would always be someone, you are together because you need to complement each other, whatever is lacking between you. So, ganun lang talaga ang buhay. Yung lang perfect. So, eventually, gaganda rin ang takbo ng buhay. Kanya-kanyang timeline ito eh. Kaya nga, dyan din papasok yung you compete with them. When you start to compete with your friends, that's toxicity. So, pasok natin yung relationship ko dyan. Ako may relationship, si wala. So, gusto rin niya meron. So, lalaban siya. Yung mga ganon. Wala. Nako, Ekis. Correct. Siguro if you're in a setting na like, for example, school, academic-wise, compete kayo, pero healthy, I guess carry lang yun and so at some level. Pero yung like, graduate na kayo parehas, may sarili-sarili na kayong buhay, tapos nakikipag-kompetensya ka pa rin sa kaibigan mo. Parang, that's not nice. Parang, ako kasi pag may mga achievement yung friends ko, napaproud ako eh. Parang never akong naka-feel na actually mas more inspired na to do better. Ano mo yung gano'n? Pero yung like, yung as in, I will intentionally do something para lang ma-one up yung kaibigan ko. Parang never ko yung na-experience. Gani. Diba? Diba? Nakaka-toxic. Ilang topics pa, ilang list pa lang yun sa ating 15 kasi yung nasa list natin, pero ilan pa lang yung na-chika namin. Marami pa and more to come sa pagbabalik ng Baxters. Back.
And we're back mga Bex. O Correct. diba, paulit-ulit, Bexters. Kung ako sa inyo, i-like nyo na, utang na loob Kasi nakikita-kita ko kayo, nag-view lang kayo ng page namin, di nyo naman nila like. Gigigil ako sa Correct. inyo. Tapos, I-like nyo pag na. nakinig, i-rate. Charis. Ang Diba? daming demands. Tapos, pag nakinig kayo, pag nagustuhan nyo, ikalat nyo. Di yung kayo lang yung nag-e-enjoy. Tsaka sabihan nyo naman kami na nakikinig kayo. Tulad yan, oy Renz thank you sa pakikinig Kanina ka-chika ko lang si Renz, nakinig naman pala Hello. siya. Hindi ko alam na active listener pala si Akla. Hello sis. Ayan, dapat ganyan kayo. Magsasabi kayo para may shout out. Tsaka hindi sumingigil. Oh, Lau. Post naman sa story, Lau, pag nakikinig. Charis. Diba? Ayan diba? Maganda yan. Nagdadrop tayo ng mga name. Pero, So, yung award. Okay, balikan na natin Oo. yung listahan. Eto. You don't think they have good intentions. Ano nga ba ang intention nila? ayan, yung parang kwento ko sa inyo kanina, wala siyang magandang intention, kaya niya ako niligwak authority. Mhm. Yan ang mga toxicity. And alam mo yun, pag nagkakamali ka sa friendship, doon mo makikita kung ano talaga yung, doon mo makikita yung na mahalaga yung intention. Like, kasi pwedeng nagkamali ako, tapos nasaktan kita, pero hindi ko sinasadya. Pero yun yung para sadyain mo, you intentionally hurt your friend. Parang, girl, that's not your friend anymore. Correct. Tigil-tigilan. Parang Sure. very kinder yung gantihan. Correct. Gusto ko yung very kinder, o diba? Ayaw mo ng preparatory. Charek. Ayan. And syempre, another toxic trait is you can't depend on their advice. So, minsan may mga taong nagbibigay sa'yo ng advice, pero yun nga, walang good intention. So, connect Pero- yan mga Bex. Parang weird naman. ang confusing ng life as is. Tapos yung mga advice pa ng kaibigan mo, parang talon ka, Bex. Parang saan galing yung mga advice? Parang ganito lang yan, Bex Kunyari, nawalan ako kunyari, kailangan ko talaga ng pera. Bex, bakit hindi ka kaya muna umaura sa ganito? Tama ba yun? Di ba? But syempre, you wouldn't give them advice that would really risk themselves of getting hurt True. or getting in a situation na mahirap, na hindi sila makakaalis. Syempre, you have to help them parang prosper to whatever they want to achieve. At saka- Hindi yung parang Ay, eme-eme oo, ka, oo, no? true. Ano yun? Ayoko din yung mag-a-advise ng naka-base sa kanila. Kasi nga, sila nga yung nanghihingi ng advice You need to put your feet on their shoes bago ka mag-advise. Hindi yung like, ako ganito ang gagawin ko. Hindi ikaw siya nga yung nanghihingi ng advice. Anong dapat niyang gawin? As herself, not as you. Correct. At dahil sa mga ganyang eksena, another toxic trait is you're embarrassed by their behavior towards others. Diba? Connect. Correct. Minsan may mga tao na tsaka yung attitude Like, kunyari, alam mo na nga na di mo kaya sarili mo nang lasing ka. Tapos ganyan pa yung attitude mo sa labas. Parang, doy. Please. Kahit ako may hiya ako. Pero kung talagang kaibigan ka niya, may mga tao naman natatanggapin ka, pero- alagaan ka talaga habang lasing ka. Like ako, naalala mo 21st birthday ko, sis, Bex. yung with sugat and everything. Tapos yung pinaliguan ako ni Sheila May. Hello, true. Sheila May, tsaka Rina. Salamat sa pagpapaligo on my 21st birthday. Kasi naman, for the right sa mirror, tapos may basag pala yung mirror. Yun, di ba? Yun ba yun? Alam mo, di ko na nga matandaan Oo, yung mirror sis. stuff So, nasugatan pa Oo, ako. sis, for the dugo pa yung mga, yung kamay mo. Kasi nga, nag-emote ka sa harap ng salamin na. Okay, nakalimutan ko na yung what we're trying to write on the mirror. Ocho na naman yan. Nagigigil ako. Hayaan mo na nga. Mahalaga masaya siya sa buhay Actually, niya. I-push may niya experience yan. ako dito. Yung embarrassed by their behavior toward others. Kasi parang meron tayong friend na they went in... Sige, describe mo pa. Makikilala ko to. Parang napunta siya sa isang industry, tapos may mga na-pick up siyang ugali dun sa industry. Tapos nung naka-hangout natin, Ay, parang ganon. ginagawa niya yung
attitude niya dun sa ano, na parang girl, medyo cringe yung mga eksena. Gani. Medyo nako-confuse ako sa gender identity, pero ilalabang ko. Si Nechi, oo. Ay, oo, Day. Yung sobrang oo, Day. Yung mga ganyan na pag... Charing. Sorry, guys. Oh my God, di ko na mapigilan sarili ko. Alam nyo, guys, kaya medyo nag-aalangan din ako na mag-video podcast. Kasi hindi na kami makapag sa video. Yung mga bulungan. yung mga lagilagan portion namin, guys. Charing. Pero yun na nga, ayoko din ng gano'n na parang napunta lang sa industriya na to. Yung nagkaroon lang ng opportunity tapos nagbago na yung pag-uugali. Toxic yun for me. I mean, kaya rin naman yung Tapos, magbago ka, pero yung kasi dito sa topic na to, na yung rude ka na to other people. Parang, no. Meron na ba siyang ganong may gano'n na naman bang kumakalat na issue ngayon? Wala, Na rude hindi. siya? Basta nung naka-hangout natin siya one time. More on later after ng recording. Ay, sige. More on later after ng recording. Go. Eto, Ayan. ang kadugtong din nun, na iba nga, yun na nga, nahihiya ka niya pagkasama mo siya kasi nga nakakaya yung behavior niya toward others. Ginagawa ka pa ng excuse for them. Parang yun. Parang that's another toxic situation na dahil nga masama yung mga ginagawa nila. Ikaw pa yung napupunta sa, nakokompromiso na ikaw pa yung mag-excuse para sa, parang you try to justify their actions. Maybe toxic yung friend mo kasi nga, alam mo yun, parang hindi mo dapat i-compromise yung friends mo. Correct. And at the same time, another toxic din na trait is you feel used. Correct. Kaya siguro you're making excuse kasi parang siguro you just want to sustain the friendship pero at the end of the day, nagamit ka. Char. May nagamit. Kinunik, nagamit ka. Correct. Guys, kung nafe-feel nyo na nagagamit na kayo, i-ekis nyo. Correct. Yun talaga. Yung parang kakamustahin ka lang dahil may kailangan sa'yo. Yung kunyari, di naman kayo nag-uusap ng 3 years, tapos bigla-biglang, sis, kailangan ko ng eme. Sis, kilala ko ba to? Mangga. Tawag dyan, mangga. Manggagamit. Ang tawag, hindi ba magna? Charing. Gagi mangga. Manggagamit. Mangga. Okay. True. So, marami pong opportunista around. So, just be careful, guys. Correct. And, ayun, at dahil sa mga toxic traits na yan, you will also question yourself na parang, hindi mo na ma-figure out kung bakit ka pa friends with them. Correct. That's another toxic trait. Yung parang, bakit ko ba to friend? Ba't ba kami naging magkaibigan at the first place? True. Diba? Maybe at a certain point in your life, parang naiintindihan mo na magkaibigan kayo, maybe dahil magkaklase kayo o magka-work kayo, pero after a few years na parang napapansin mo na ay, parang di na okay ito. Bakit ko ba siya friend? Parang okay lang yung sabi nga nila, just because you have history with this person doesn't mean na you have to have a future together. Gani. Ay, pang matalino na naman po mga kababayan. Nanggigigil na naman ako dito kay Bex Minsan may mga banat talaga siya na ganyan na pang libro. Correct. Ganyan, mga pang quotable quotes. Sabi nga nila, Yan. ang friendship ay dapat uplifting and supportive. So kung kina-question mo na, bakit pa kayo magkaibigan, maybe it's a sign na you are in a toxic friendship. Gani. Yes. Feeling ko nga toxic na tayong dalawa kasi diba, we criticize each other all the time. O, hindi na. Pero ito nasa list kasi siya. They criticize you all the time. Yung criticize naman natin sa isa't isa, yung mga MM na criticize. Wow, criticisms. Yung mga eme natin na criticism na antay ka lang sis karat muna. Ayan ka na naman. Mother roll. Charing. Yung mga karat world, yung mga gani. Oo nga, diba? Tapos tinitweet ko pa yung mga gano'n nakikita ni Mel. Medyo nababastusan na rin ako sa sarili ko. Charing! Tapos nag-message siya sa akin, we're girl, luwas-luwas din dyan. Gani. Mga ganong criticize lang. Pero hindi na, meron talaga mga tao na hindi mapigilan yung walang preno yung bibig.
Like, pasmado yung bunganga. Lahat ng napapansin sinasabi. Like, girl, you don't have to do all that. Yeah. And then, another toxic trait is they make you second guess yourself. Na Ay, parang, nako, oo. Pero, nako, relate na relate tayong lahat dito kasi maraming nagagaslight na friendship. correct. Yan yung mga magbibigay ng mga tawag nito, ng lies and misinterpretation sa iyong buhay na parang mapapaisip ka, tama ba yung ginawa ko? Yung mga ganon. Gumagawa ng fake Parang narrative. mako-confuse ka. Oo, parang mako-confuse ka and at the same time masistress ka, shoota. Parang wala namang valid reason kung bakit niya yun sinabi, pero sinabi niya para ma-stress ka. Ganun. Pero So, would you Egis. consider na mas masakit mawala ng kaibigan kaysa makipaghiwalay sa jowa? Oo naman. Kasi yung mga friends, mas matagal mo na nakasama, kilala ka nila from to your bone and everything, ba to your soul. Kumbaga alam nila lahat-lahat, lalo na yung relationship natin. True. Kami, si Jerome, si Sheila, ayan. Si Rogue, si Paul, yan, si Sab. Paulit-ulit ko sasabihin yung mga tao na banggit ko, guys, yan lang talaga. So, Sila lang if yung ever na friends. masira yung mga, kung masira yung relationship ko sa kanila, parang masasaktan talaga ako. True. Yun yung ano. Kasi yung boyfriend, di naman sa pag-ano, guys, no? Kung hindi pa kayo sure about that person, kaya pa naman yung mapalitan. Ang dami-dami. Hello, ilan ba ang population ng mga otoks, guys? Correct. So, mapapalitan yan. Pero ang kaibigan, hindi. True. Lalo na Hindi if talaga. you're like me na very introvert, tapos like very few lang talaga yung kino-consider ko na friends ko or naging friends ko ever. So parang mas painful din talaga na kaya ako as much as possible I try to like yung sinabi ko kanina na at hanggat wala hindi tayo nag-aaway, I still consider you my friend. Ganyan. Hanggat walang malinaw na pag-uusap na this is the end of our friendship. I'd still consider. Kahit Yes. matagal ko nang hindi nakakausap. Ganyan. Pero, Correct. pag toxic na ang kaibigan mo, paano nga ba i-navigate ang friendship breakup? Ito na ang how to break up with a toxic friend. Okay. My God. Unang-una na dyan, Oh. humanap ka ng third party to assess the situation. Parang pa-reality check ka sa ibang yung kaibigan na explain mo yung and don't parang wag mong i-downplay yung side mo. Parang you also like if manghingi ka na lang din ng opinion to other people, make sure na you also yung parang sabihin mo yung totoo na parang totoo din yung assessment, di ba? Hindi yung puro galing sa side mo. Ito yung yung feelings ko and whatever. Kailangan din. Para balance. May sense ba yung sinasabi ko? Meron naman, Beck. So, like for example, kung halimbawa may problem kami ni Mel, siguro the first person that I would reach out to assess is Rogue. Kasi siya yung common friend namin na closest to us. So parang ganun lang yan. Kung meron kayong circle of friends, tapos between you and that friend who you think is potential toxic, then ask the other person who is close to you, to both of you, na i-assess yung situation. Baka kasi ikaw din, meron ka ding problema na hindi mo rin makita to yourself, na nakikita rin ng iba. So, yung mga ganun ba? So, it doesn't have to be like your own assessment. You also have to consider the outside factors because whatever your assessments are is very subjective. Correct. So, you need someone outside that, parameter of yours. At saka mas okay siguro kung itong tao na to is mutual friend niyo. Para like, pwede kanyang makausap one-on-one, pwede niya din siya makausap one-on-one, and then, dun mangyayari, yung like, assessment nung nung third party na, ito yung sinabi niya, ito yung sinabi nitong isa. So, what would I make out of it? Then maybe, from there, makagawa ng solution to potentially save the friendship or baka, FO na talaga dapat.
Correct. And then, with that thing, you also need to, after the assessment, siguro nakapag-decide ka na and everything, you have to set new boundaries na. Mhm. If True. you're really decided to have this friendship, ano ba, na mawala sa life Correct. mo. So, mag-set ka na ng new boundaries para may paunti-unti. At least hindi ka nag-ghosting Correct. box. Mhm. Diba? May, tignan mo na meron tayong list. Kasi di kami nagtuturo ng ghosting dito. Charing. True. Siguro like, for example, yung balikan natin yung signs of being in a toxic friendship. Yung kanina na you're overgiving, yung puro ka bigay, tapos um, wala kang natatanggap in return. Maybe next time learn how to say no to that person. So, yun nga, mag-set ka ng boundaries na hindi always kang nandyan, ganyan. And then let's see, dun mo tingnan na pag ba nag-no ka sa kanya, i-end niya na yung friendship or baka naman nasanay lang talaga siya tapos may eventually ma-realize na oo nga no, na um, wala akong naibibigay in return. Parang ganun. Parang hindi ko na i-reciprocate yung level of friendship na binibigay niya sa akin. So, yun. From there, you go about again and FO ba or continue ang plastikan? Charis! Siyempre, papasok dyan yung slowly fade out of the friendship. Oh, diba? Kasi nga ayaw mga ng ghosting, so paunti-unti ka nang umaalis. So, baka ganun din yung situation ng isa kong friendship na ayaw na akong kausapin. Gusto niya ng slowly fade out, pero di niya slowly fade out kasi abrupt yung nangyari dahil. Oo. Cut agad. Actually, ito yung most experience that I have. Yung slow fade out. Yung parang walang exactly this is the end of everything. Ganyan. Pero eventually na lang naglako ng parang mula na alam mo yun, slow fade out. And Pero I don't think this applies to me na mag-uusap tayo na let's take a step back and assess. Parang wala akong mga ganun sa friends. Pag ayaw mo na, di boy. Boy. Ganun. ako naman, Dami pa natin pagdadaanan. Diyos ko, busy ako, no? Drama pa. ako yun, parang ito yung pinakamadali for me to easiest and most comfortable way to leave a friendship. Pero kasi I'm the type of Ayan. person na ayoko ng confrontations. So, yeah. Ay, ganon. Ako, I like confrontations because it gives me peace after na Pero- parang, ito yung reason. Alam ko na, wow. Pero Alam if mo yun. uupo mo ako sa confrontation, I will sit down and talk to you as long as walang galit, walang sumisigaw, walang umiiyak. Level-headed na confrontation, go. Pero pag may once na sumigaw na or may dabog na or everything, I'm out. Okay. Yes, ganyan ako. Remember, in my lifetime, charing, alam kasi na may lahat na nangyari sa life ko. So, may mga, since I'm very confrontational and very honest person, I like talking things out. Mhm. So, there's one time na may mga ganyan akong situation na I learned to step back and not say anything na lang. And just do action and situation. Kasi, in my life, may tao na hindi niya nakakayanan yung mga confrontations. Aha. Alam mo yun, Bex. Tara. Alam mo na yan. Kahit di ko sabihin. Sure. So, I get what Mel is saying na you also have to assess the person if they can handle confrontations, talking things out. Kasi baka hindi nila ma-handle. Kung hindi nila kaya, wag nyo nang i-attempt. Alam nyo yun. Sure. Parang alis na lang kayo. Talagang iwan nyo na lang talagang yung relationship as it is like that. Or you can say it via message or Yeah, ito, be call. clear. Para di nyo na... Be clear with your break-up convo by... Kung hindi nyo nga kaya nung harap-harapan, text nyo na lang. Taro. Para di nyo na makita yung reaction and everything, di ba? Yaan mo silang mag-breakdown, charet. Sure. And siguro yun nga sinabi ko, if ever man na makikipag-break up ka talaga with a friend na harapan or yun nga yung i-end mo talaga na klaro, be about it. Be truthful about it. Na like, pwede mo sabihin na yung parang I don't see this friendship going anywhere else na parang I guess this is the time to end this kasi parang hindi na beneficial for the both of us to be friends. Ganon, be clear. Wag kang yung makikipag-break up ka tapos
ang dami mong palabok-palabok na mga sinasabi na mga ganon. Basta, just be very clear and firm about your decision. Yes. And it's very Yeah. important to know kung kailan mo dapat putulin yung sabi nga ni Bex kanina, we all have our own timelines, and knowing your timeline, parang part nun is knowing when to end certain relationships based on your timeline. Yeah. Ganun. Hindi mo kailangan magmadali. Mhm. Parang it takes time talaga. Kung like me, ayaw mo ng drama ngayon kasi busy ka sa buhay mo. And like Rogue, na busy rin siya sa buhay niya. Di namin bet, or si Mel, di namin bet yung mga drama ngayon sa buhay namin. Bet lang namin maging masaya. Achieve yung mga goals namin. Pag okay na kami, tsaka na kami ready for another drama. Charing, yung mga ganun. Yung parang wag muna ngayon kasi masyadong ang daming nangyayari. So, ganun din, i-apply nyo rin sa sarili ninyo. Ano ba yung mga goals nyo sa buhay nyo ngayon? Actually, Diba? experience ko to recently kasi I'm trying to, kasi nga diba goal ko ng 2023 is to open up. So, I'm trying to be friends with more people recently, and there's a certain group na parang this could be potentially my friends, pero then I come to realize na medyo toxic yung environment. So, kebs na parang umiwas na ako agad na. Oo. Ganyan kasi, minsan, like ako, meron ako mga certain people na nakakasama. In a setting, not in office. O sabihin na natin in office. Okay naman sila, pero hindi ko lang masabayan yung jokes and the negativity. Na parang yun dun sila nag-gel well sa bullying and stuff to other people. So, push nila yan. Kasi hindi ko ma-push. Siguro okay, Kasi mas gusto ko pag-usapan yung mga relevant sa buhay ko. Siguro Alam mo okay yun? yung ganun nung high school. Pero ngayon, as grown-up adults, parang, oh my gosh, to be like childish and everything. Kampi-kampihan, mga ganyan, parinig-parinig, parang, oh my gosh, I cannot. And Yes, I cannot. as a person, as a friend, parang meron kang karapatan na, kasi nga relationship yan eh. Mamili. Oo. Relationship yan, ibig sabihin, there are two or more people involved, and you have your right to cut off toxic friends. Hindi siya, it's something na you don't have to feel guilty about. Lalo na if nako-compromise na yung mental health mo, or although one thing din yan yung ginagamit yung mental health as an excuse to be rude or to be toxic. That's not, alam mo yun, hindi excuse na may pinagdadaanan ka to be masama ang ugali. Ano mo yun? True. Oh, yeah. So, yun guys. More to come when we come back. Hinga-hinga muna tayo. Kailangan nating huminga Ayan, para ano mawala yung nyo? mga toxic na yan. Correct. Ayan, isa-isahin nyo na yung mga kaibigan nyo. Charis! And we're back! Ayan. Kimi lang yung isa-isahin yung mga kaibigan. So, wag kayong mag-overthink. Huwag kayong dyan. Baka lang, Nararamdaman ko na, titingin na yan ng friends sa Facebook. Diyos ko. sa Facebook. Kimi lang yun. Baka lang may mga nararamdaman kayong there are certain people na yung pinag-uusapan namin yung nung habang nakikinig kayo sa podcast, may mga naaalala kayong tao. Correct. Sa mga sinasabi At saka namin. guys, sorry kung very tawag nito, upfront ako today. Ganun naman talaga ako in reality. You can ask Mel. Oo. Wala kasi yung jowa niya sa tabi niya ngayon, kaya hindi siya maingat. Kaya confident. Dapat ganito lagi. Oo. Char! Pero, Hindi kasi, alam nyo, ang problema guys, yung kahit nagtatagalog ako, alam niya kung paano i-decipher. So, ako, pag naintindihan niya yung sinasabi ko, ayoko na nag-explain kasi magtatanong pa yan, mga Bex. Diyos ko, hirap na hirap ako mahabang usapan. Oo, tapos marami na namang explanation na magaganap. Ewan ko ba? So, ayun na nga guys. Kaya nga sinasabi ni Mel, huwag niyo masyadong dibdibin
Yung mga toxicities. Oo, baka lang may mga naalala kayo na Oo. na mga Kung may certain naalala kayo, people dun sa mga alalahanin nyo lang. Charing. message nyo, ganun. Ano nati? Charis. Oo, pero ayun, to be honest, nalulungkot ako doon sa isang friend. Kasi close ko talaga yun. Parang, alam mo yun, nakakalungkot lang. Pero laban, sige. Mhm. Move on agad. Ito na nga, nandito naman tayo sa segment ng Baxters kung saan, wow, hindi lang change topic, kung saan nagre-recommend kami ng mga kung anik-anik ng mga panoorin at pakinggan. So for this week, tayo ay mag-hear mo taste. Ano ba ang iyong song suggestion for the week? For the week, ito ang Used to Be Young ni Miley Cyrus. It's a newly released single from her album na, ano ba to? Forever Summer or Endless Summer, something like that. Sorry guys, I cannot really remember the exact album. Basta it's the newest album of Miley Cyrus. It's a good single because it's about her telling a story na, in the past, she's like that because, pagdadaanan mo talaga yun eh. And then I like how the music video was made because it's very genuine, it's very organic, it's her. It's just like she's talking to us na because we had a negative perception about her when she was younger in the past kasi nga sobrang wild niya and everything. But when you listen to that song, that explains it all. And you would also realize na, people change. People go through levels of life. And pagdadaanan mo yan. Hello, walang malinis dito. Tigil-tigilan nyo ako. Oo. Malinis kayo ako. Oh, Charis. patingin nga. Char. Bex, anong hear mo na taste? Okay. Ang hear mo taste ko naman this week ay, it's actually medyo old na siya. It's from SZA's last album, SOS. I think 8 months ago yata to, or maybe December or January this year. Tama ba? Basta, Snooze by SZA. Recently, pinapakinggan ko siya ulit kasi it just came out with a music video. And ang ganda ng music video. May mga boylet siya doon. Si Justin Bieber, si Young Mazino from Beef, and si McLean something. Ang name niya ulit? Woody McLean. Yan. And I like SZA. Do you like SZA? Parang, she reminds me of old school R&B. Like yung mga early 2000s na late 90s R&B. Aaliyah, I find her, Brandy, mga ganyan. I find her very unique yung sa voice. Kasi it's not really common voice that you would hear. There's texture and there's depth to it. So, very chill naman ang Arrive ni SZA. And I think ang parang dating niya sa akin is she's humble. Yun yung dating niya sa akin. Kasi gusto ko yung vibe. Basta it reminds me of parang old Destiny's Child, ganyan. Yung mga SWV. Correct. Ganyan. So, yun. Hear nyo na yung Snooze. It's a good song. Right. And of course, di matatapos ang episode na to nang wala kayong nalo-learn. Dahil deserve nyo maging bakla, ito ang Word of the Bex. Okay, so for this episode ng ating Word of the Bex ay sana wag mangyari, lalo na sa inyong mga frena. Dahil toxic friendship ang topic natin. Ang ating Word of the Bex ay Warla. Yes, Warla. Ayan. So, ano ba ibig sabihin ng Warla? It means war. Away. Ganon. Yeah, away. Literal. Oo. Bigayan ng nuclear bomb. Char. Oo, pero hindi literal na nagirahan talaga. Like, for example, ako pag nanonood ako ng Drag Race, tapos biglang may nag-award na ng mga Bex. Ay, Warla, ganyan. Oo, pero, correct. So, hindi siya literal na war na merong, na merong guns, knives. Mga pasabog. Oo, walang ganon. Parang eksenahan lang to. Situation lang ito. Ganon. Oo, kumbaga versusan, ganyan. Oo, correct.
Another word of the Bex yun. Ang synonyms po ng Warla ay versusan. ganyan. Saan nag-versus silang dalawa. Correct. O, ayan, nagka-bonus pa kayo sa Word of the Bex. Alam nyo, but before this year ends, magki-quiz kami ha, ng lahat ng Word of the Bex namin. Nanggigigil ako talaga. Ang makasagot ng mga Word of the Bex namin for the past year will win. Tsareng. Wow. May announcement. May pa-cash prize. Ay, abangan nyo yan. Malay nyo talaga magkatotoo na meron kaming pag-giveaway. Kaya nga, ituloy-tuloy nyo na. Sponsor baka naman. Malapit na, Bex. Ay! So, ayun. Push natin. Pero salamat, thank you. Shout out to Maybelline for the free goodies. Thank you so much. Ano yung kinonta ka nila? Oo. I'm so Tapos happy. nag-send sila ng they sent me, nakadalawang PR na so far. Oh my May God! pa-PR! Uy, nagiging influencer ka na. Bex, sila na ba ang likers mo at followers sa TikTok? If you don't mind. Actually, dun nga ako na siya kasi wala akong masyadong followers. Pero I think baka viewers bumawi. Yeah, actually, tsaka madaming likes yung TikTok ko. Nasa 100k likes. Oh my God. So, as an influencer pack. So, abangan po natin kasi baka umabot na ng 1 million followers. So, si Bex, hindi ko na siya maabot. So, ituloy-tuloy nyo na. Follow nyo naman ni. Follow nyo na siya sa kanyang TikTok, si Between Jobs. Tama ba? Hindi, main TikTok ko, Romel po 620. Pero meron din akong TikTok for Between Jobs na nandun yung mga, actually, same lang naman, baklaan pa din. Oo, same Pero syempre yung kay Between Jobs, more on drag queen content, right? Ayan, so i-follow nyo na po siya. And of course, I have an upcoming project. Next time ko na i-announce once it's up and ready. But for now, yun muna. Maraming projects si Akla. So, busy ang kabexter niyang si Jonah. Pero, tuloy-tuloy lang ang Kailan laban. ba hindi? Oo. Tuloy-tuloy ang Pero laban. kailangan maging busy. Correct. As ang mga alipin ng mga celebrity. Correct. Go, go, go! Ayan. So, yun. I-follow nyo po ang Baxter's Podcast. Romel Paul 620. Yan. Follow nyo yan. And of course, kung... At si Jonah with 4 A's. Yes. At hindi po ako masyado nagpo-post. So, i-follow nyo lang ako. So, Hindi bigla kami mga follow nyo siya kasi bigla-bigla niya nagpo-post na kailangan ko ng ganito, kailangan ko ng ganyan, baka gusto nyo, may kilala ba kayong model or kilala kayong photographer. Maraming collab na nangyayari kay Bex. So, follow for opportunities. oo. Pero huwag kayong maging opportunist. Tsareng. So, Wag maging mangga. correct. So, ayan guys. Thank you again for tuning into this episode. And syempre, malapit na po mag-weekend. So, konting tiis na lang. Konting laban pa. True. Happy Wednesday. Happy At Wednesday. tuloy-tuloy ang laban. Tuloy-tuloy ang laban. Ligwakin ng mga toxic. Bye. Correct. Bye. Thank you so much. Always be kind. You've been listening to Baxter's The Mel and Jonah Show. Follow Baxter's on Spotify and subscribe on YouTube. You can also find us on Google Podcasts, Facebook, TikTok, and Instagram.